Magandang araw. Ako po si Sarah at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan na hindi ko malilimutan. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang mga naganap at hindi ko alam kung papaano iyon nalampasan. Sa totoo lang, kung hindi ko ito mismo nakita at naranasan, baka hindi ko rin ito paniwalaan. Pero lahat ng ikukwento ko sa inyo ay tunay na naganap. Nagsimula ito noong taong 2003 sa isang liblib na baryo sa bahagi ng Quezon, bandang Luzon. Doon nakilala ni Ramon, isang binatang milyonaryo mula sa Maynila, ang isang mistisang tendera na nagngangalang Isabela. Si Ramon ay bumisita sa probinsya para mamahinga mula sa negosyo at abala sa syudad. Ang lupaing pinuntahan niya ay pagmamay-ari ng kanilang pamilya, pero matagal niya na itong hindi nababalikan. Si Isabel naman ay kilalang kilala sa baryo. Maganda, maputi at kakaiba ang aura. Sa maliit na tindahan sa gilid ng kalsada siya nakatira at nagtitinda. Maraming lalaki ang nabibighani sa kanya, pero wala ni isa ang nakalapit ng lubusan. Ang sabi ng matatanda, may kakaibang lihim daw ang dalaga. Dito na nagsimulang gumulo ang lahat. Nang una silang magkakilala, tila walang kakaiba. Bumili lang si Ramon ng ilang paninda kay Isabela, ngunit napansin niyang tuwing gabi, laging nakabukas ang ilaw sa tindahan kahit sarado na ito. Minsan, mula sa kanyang tinutuluyang bahay, nakikita niyang may anino ng babae na nakatayo sa harap ng tindahan. Matagal nang hindi gumagalaw. At nang lapitan niya isang beses, biglang naglaho ang aninong yun. Lumipas ang ilang linggo at lalo siyang humanga kay Isabela, ngunit kapansin-pansin na parang unti-unti siyang nangihina. Madalas siyang giniginaw kahit mainit ang panahon at palagi siyang nananaginip ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Isabel na nakaupo sa ilalim ng punong balete. Nakatingin sa kanya at tila ba may hinihintay. Sa paligid ng panaginip ay may mga aninong gumagalaw, mga mata sa dilim at bulong na hindi niya maintindihan. Si Ramon ay hindi naniniwala sa mga engkanto at maligno. Ngunit isang gabi, matapos niyang makita si Isabel sa tindahan at makausap saglit, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pagkarating niya sa tinutuluyang bahay, nakita niya sa may salamin ang sarili niya. Maputla at halos wala ng dugo. At ang mga mata niya ay namumula. Sa likod ng kanyang refleksyon, saglit niyang nasilayan ang anyo ni Isabela na nakangiti. Ngunit ang ngiti ay malamig, parang may ibang ibig sabihin. Sa baryo kumalat ang bulong-bulungan. Ang mga tao ay nagkukwentuhan na si Isabel daw ay hindi pangkaraniwan. May ilan na nagsasabi nga, nakita nila itong naglalakad sa bukirin tuwing gabi. Walang dalang lampara, pero malinaw na nakikita kahit walang buwan. May iba namang nagkwento na minsang sumabay sa kanya at biglang nawala ito sa gitna ng daan. Tapos ay lumitaw muli sa kabilang bahagi na parang walang nangyari. Hindi pinansin ni Ramon ang mga babala. Lalo siyang nahulog kay Isabela. At kahit ramdam niya ang kakaibang panghihina, mas nananaig ang kanyang pagkahumaling. Ngunit dito na nagsimulang lumala ang lahat. Isang gabi, habang umuulan at malakas ang hangin, nagising si Ramon sa malakas na kalabog sa may bupungan. Pagtingin niya sa labas, nakita niya ang tindahan ni Isabel na nakabukas. Maliwanag na maliwanag ang ilaw. Lumabas siya kahit basang-basa ng ulan at nang malapit na siya sa may tindahan, bumukas ito ng kusa. Sa loob ay naroon si Isabela. Nakaupo, nakaputi at nakatingin sa kanya ng direkta. Ngunit ang hindi niya makakalimutan ay ang mga mata nito. Hindi na ito mata ng tao kundi parang mata ng hayop. Kumikislap sa dilima. Sa likod niya ay may mga aninong nakatayo. Mahaba ang buhok, payat ang katawan at nakangisi. Nang akmang lalapit na si Ramon, biglang bumagsak ang kanyang katawan sa may sahiga. Nawalan siya ng malaya. At sa huling sandali bago siya tuluyang mapapikit, narinig niya ang bulong.
Hindi ka na makakaalis dito, Ramona. Sabi niya. Pagmulat niya kinabukasan, nasa loob na siya ng kanyang bahay. Ngunit wala na siyang maalala kung papaano siya nakauwi. Sa katawan niya ay may mga pasa, may mga galos, at sa kanyang leeg ay may 2 marka na parang kagat. Simula noon, araw-araw ay parang lumalayo siya sa realidad. Sa bawat oras na dadaan siya sa tapat ng tindahan, ramdam niya ang malamig na hangin kahit tirik ang araw. Sa bawat gabi na ididilat niya ang kanyang mata, may aninong nakatayo sa gilid ng kanyang kama. Mahaba ang buhok, maputing maputi at nakatitig sa kanya ng walang imik. Hanggang sa dumating ang isang gabi na tuluyang nagbago ang lahat. Matapos ang gabing yun, unti-unti nang nagbago ang kilos ni Ramona. Hindi na siya kasing sigla kagaya ng dati. Ang dating malakas at masiglang binata ay naging tahimik, maputla at laging balisa. Tuwing titingin siya sa paligid para bang may hinahanap siya na hindi niya maintindihan. Minsan, bigla na lang siyang matutulala. Tapos, mapapahawak sa kanyang leeg kung saan naroon ang 2 kakaibang marka. Sa loob ng baryo, napansin ng mga tao ang pagbabago niya. May ilan na nagsasabi na baka may sakit siya. Pero ang matatanda, bulong-bulungan agad. Ang sabi nila, baka nadikitan na siya ng isang nilalang na hindi tao. Samantala si Isabela ay parang walang nagaganap. Araw-araw pa rin siyang nakikita sa kanyang tindahan. Laging maayos, laging maganda at tila walang problema. Ngunit kung pagmamasdan ng mabuti, may mga gabi na kahit sarado ang tindahan, may liwanag na nanggagaling mula doon. At minsan makikita siyang nakaupo sa harap ng pinto. Nakatitig lang sa malayo na parang may hinihintay. Tumipas ang mga linggo at lalong lumalim ang pagkakaugnay ni Ramon kay Isabela. Kahit ramdam niya ang unti-unting paghihina ng kanyang katawan, hinahanap-hanap pa rin niya ito. Kapag hindi niya nakikita si Isabela, nakakaramdam siya ng matinding pagkabalisa at hindi mapakali. Para bang may humihila sa kanya pabalik dito at wala siyang magawa kundi sumunod. Isang gabi habang mahimbing ang tulog ng karamihan, biglang naalimpungatan si Ramon sa kanyang pandinig. May naririnig siyang mga yabag sa labas ng kanyang bahay. Mabigat, mabagal at parang paikot-ikot sa paligid. Nang sumilip siya sa bintana, wala siyang nakitang tao. Ngunit ramdam niya ang presensya ng kung anuman iyon. Sa malayo nakasilip ang tindahan ni Isabela. Sarado ito ngunit maliwanag sa loob. At sa sandaling yun, nakita niyang gumagalaw ang anino ng isang babae sa loob nun. Hindi na siya nakatiis, lumabas siya ng bahay kahit madaling araw. Habang naglalakad siya papalapit, napansin niya na tila mas mahaba ang daan kaysa sa normal. Parang hindi siya makarating-rating. Ilang minuto lang ay nandoon na siya, pero ngayong gabing yun, parang walang katapusan ang paglalakad niya. Nang sa wakas nakarating na siya at nang buksan niya ang pintuan ng tindahan, bigla itong bumukas ng kusa. Sa loob malamig na malamig ang hangin at ang ilaw ay hindi galing sa kasera kundi mula sa isang uri ng sinag na hindi niya maintindihan. Doon niya nakita si Isabela. Nakaupo ito sa isang lumang bangko. Nakaputi at nakangiti. Ngunit ang ngiting yon ay hindi na katulad ng dati. Malamig, matalim at puno ng hiwaga. Sa paligid niya, may mga aninong gumagalaw. Mga hugis ng tao pero mahaba ang buhok. Maputla ang muka at walang malinaw na mata. Hindi makagalaw si Ramona. Ang mga paa niya ay tila ba nakabaon sa may sahiga. Ang dibdib niya ay mabilis ang tibok at ang hininga niya ay mabigat. Sa kanyang pandinig, unti-unting lumalakas ang mga bulong. Hindi niya maintindihan ang lahat pero paulit-ulit niyang naririnig ang kanyang pangalan. At sa huling saglit bago siya mawalan ng malay, nakita niya ang mga mata ni Isabel na nagbago. Hindi na ito mata ng tao ulit kundi parang mata ng hayop na nagliliwanag sa dilim. Kinabukasan, nagising ulit siya sa loob ng sariling bahay. Wala siyang maalala kung papaano siya ulit nakabalik. Ngunit ang katawan niya ay mas mahina na
at ang marka sa kanyang leeg ay mas lalong lumitaw. Sa puntong yun, malinaw na sa kanya na hindi normal ang mga nangyayari. Pero kahit pa ganoon, hindi niya magawang lumayo kay Isabela. Paglipas ng ilang araw, ramdam na ng lahat ang kakaibang nangyayari kay Ramon. Ang binatang dating malakas at malusog ay halos hindi na makabangon sa kama. Ang balat niya ay lalo pang pumuti na parang wala ng dugo, at ang mga mata niya ay palaging namumula. Sa tuwing may titingin sa kanya, parang wala siya sa kanyang sariling mundo. Malayo ang tingin at tila ba may iniisip na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga kasambahay sa lumang bahay ng kanilang pamilya ay nagsimula ng matakot. Sa gabi, naririnig nila si Ramon na parang nakikipag-usap sa kung sino. Kahit mag-isa lamang siya sa silid, minsan ay maririnig ang mahinang pagtawa. Minsan naman ay malalim na pag-ungol. Ngunit kapag sinilip nila, makikita nila siyang nakaupo lang, nakatitig sa bintana habang ang malamig na hangin ay pumapasok mula sa labas. Samantala si Isabel ay lalo pang naging misteryosa. Kahit araw, makikita siyang dumaraan sa baryo na walang anino. Ang ilan sa matatanda ay naniniwala na hindi siya ordinaryong babae. May mga nagsasabi nga, minsan nakita siyang naglalakad sa bukid nang walang sapin sa paa, ngunit kahit putikan ang daan, hindi siya nadudumihan. Ang iba naman ay nagkwento na nakikita nila itong nakaupo sa ilalim ng punong balite tuwing gabi, nakatitig sa buwan habang may mga aninong nakapalibot sa kanya. Si Ramon kahit nangihina ay patuloy pa ring hinahanap si Isabela. Sa tuwing magigising siya sa kalagitnaan ng gabi, hindi na siya natatakot sa aninong nakikita niya sa gilid ng kama. Bagkus pakiramdam niya ay mas lalo siyang nadadala sa presensyang iyon. Parang unti-unti nang kinakain ng hiwaga ni Isabela ang kanyang buong pagkatao, hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi niya makakalimutan. Malakas ang hangin at ang buong baryo ay balot ng dilim. Bigla siyang nagising sa tawag ng kanyang pangalan. Mahinang bulong sa una, ngunit unti-unting lumalakas. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Isabela sa tabi ng kama. Nakatayo ito, nakaputing bestida at ang buhok ay nakalugay. Hindi siya makapagsalita, hindi rin siya makagalaw. Ang katawan niya ay mabigat ngunit ang paningin niya ay malinaw na malinaw. Ang malamig na kamay ni Isabela ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang muka. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na parang hinihigop ang natitirang lakas niya. Sa kanyang paningin unti-unting naglaho ang magandang anyo ni Isabela. Sa halip, lumitaw ang tunay na anyo nito. Maputla, mahaba ang ngipin at ang mata ay kumikislap na parang apoy sa dilima. Hindi siya makasigaw, hindi rin siya makaiwas. Ang tanging nagawa niya ay ang muling pumikit. Umaasang magigising siya mula sa bangungot. Ngunit nang idilat niyang muli ang kanyang mga mata, wala na si Isabel sa kanyang tabi. Kinabukasan nagising siyang nangihina na naman. Ngunit sa pagkakataong yun, may natira sa kanyang dibdib na kakaibang marka. Mga gasgas na parang kuko. Hindi na iyon basta panaginip lamang. Totoo ang lahat ng naganap. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo nang lumala ang kanyang kalagayan. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang dating pinagmamasdan na may paghanga ay ngayon tinitignan ng may takot. Para bang alam ng lahat na siya ay hawak na ng isang nilalang na hindi tao. Sa likod ng lahat ng yun, naroon pa rin si Isabel sa kanyang tindahan. Parang walang nangyayari. Parang ordinaryo pa rin ang lahat. Ngunit sa bawat sulyap ni Ramon, alam niyang hindi na siya makakawala. Dumating ang panahon na hindi na maitago ng mga tao sa baryo ang kanilang pangamba. Sa bawat gabi, may naririnig silang kakaibang mga yabag na dumaraan sa gilid ng kanilang mga bahay. May mga aso na walang tigil sa tahol at kapag sisilipin nila, wala silang makikitang tao. Tanging malamig na hangin lamang na dumaraan. Ngunit ang iisang kapansin-pansin lagi mula sa direksyon ng tindahan ni Isabela nanggagaling ang mga ingay.
Si Ramon ay tuluyan nang napabayaan ang sarili. Ang dating malinis at maayos na binata ay naging payat. Hindi na naliligo at laging gising sa gabi. Kapag natulog man siya, palagi siyang binabangungot. At sa bawat panaginip niya, si Isabel ang laging naroon na. Nakaupo sa ilalim ng balite, nakangiti habang may mga matang nakapalibot sa kanya sa dilima. Minsan, naglakas loob ang isang matanda sa baryo na magsalita. Hindi siya ipinanganak sa baryo kundi basta na lang lumitaw isang araw. May mga taong nagsasabing galing daw siya sa kabilang bayan, ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng kanyang pamilya. Ang tanging tanda nila, mula nang dumating si Isabela, nagsimula ring dumami ang kababalaghan sa lugar. Ayon sa matanda, hindi basta-basta tao si Isabela. Ang mga kwento, isa siyang nilalang na kalahating tao at kalahating engkanto. Ang kanyang ganda ay ginagamit niya upang maakit ang sinumang maglalakas loob na lapitan siya. At kapag nahulog na ang loob, unti-unti niyang kukunin ang lakas ng katawan at kaluluwa nito. Nang marinig ni Ramon ang kwentong iyon, lalo siyang nabalisa. Gusto niyang tumakas at bumalik na lamang sa Maynila. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magpasya, may boses sa kanyang isipan na pumipigil. Paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ni Isabela na nagsasabi nga, Hindi ka makakaalis, Ramona. Isang gabi, sinubukan niyang mag-impake. Dinala niya ang kanyang mga gamit at lumabas ng bahay. Ngunit nang makarating siya sa kalsada, biglang bumigat ang kanyang mga paa. Hindi niya maigalaw ang katawan niya. Sa harap niya mula sa dilima, lumitaw si Isabela. Nakatayo ito nakaputing bestida. Nakangiti ngunit ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa likod niya ay lumilitaw ang mga aninong dati ay nakikita lamang ni Ramon sa kanyang panaginip. Mahaba ang buhok, nakayuko ang mga ulo at dahan-dahang lumalapit. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin sa bumabalot sa kanyang buong katawan. Hindi na siya nakapagsalita, hindi na rin siya nakagalaw. Nang magising siya kinabukasan, nasa loob na ulit siya ng kanyang bahay. Wala na ang kanyang mga gamit at ang mga sugat sa kanyang katawan ay mas dumami pa. Sa kanyang dibdib, may 3 mahahabang gasgas, parang hinagod ng matatalim na kuko. Simula noon tuluyan nang nawala ang pag-asa ni Ramona. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Ang mga kasambahay niya ay unti-unti nang nagsisialisan dahil sa takot. Ang natira na lamang ay siya, ang lumang bahay ng kanyang pamilya at ang tindahan ni Isabela na laging nakabukas kahit hating gabi. Sa tuwing titingin siya mula sa kanyang bintana, naroon si Isabela, nakaupo, nakangiti at nakatingin diretso sa kanya. Lumipas ang mga linggo at ang katauhan ni Ramona ay tila unti-unting naglaho. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo siyang nagiging anino ng kanyang sarili. Ang kanyang balat ay maputlang maputla na, halos parang papel. Ang kanyang mga mata ay malalim, ang mga bilog, at ang pisngi ay humpak na. Sa kabila ng lahat ng ito, wala siyang ibang iniisip kundi si Isabela. Para siyang alipin ng isang pwersang hindi niya maintindihan. Kapag hindi niya nakikita ang dalaga, nakakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Hindi siya mapakali, hindi siya makatulog, at parang may kulang sa kanyang hininga. Ngunit sa tuwing makikita niya si Isabela, kahit saglit, parang nababalik ang kanyang lakas. Subalit kasabay nun, mas lalo ring lumalalim ang pagkakasakal sa hiwaga nito. Sa baryo nang kumalat ang bulong, sabi ng mga tao, hindi na si Ramon ang nakikita nila kundi isang nilalang na parabang unti-unti nang kinukuha ang kanyang kaluluwa. May mga pagkakataong nakikita siyang naglalakad mag-isa sa dilima. Walang saplot sa paa at nakatingala lang sa buwan. Kapag tatawagin siya, hindi siya tumitingin o sumasagot, kundi dire-diretsyong naglalakad patungo sa tindahan ni Isabela. Isang gabi, may isang matapang na lalaki mula sa baryo ang nagpasyang sundan si Ramona. Nakita niyang pumasok ito sa tindahan ng dalaga. Ngunit ang nakakapagtaka, hindi na ito lumabas kinabukasan. Nang puntahan nila ang tindahan, nakasarado na ito at walang bakas ng tao sa loob.
Subalit nang sumilip sila sa mga siwang ng kahoy, nakita nila si Ramon na nakaupo sa isang sulok. Tulala habang si Isabela ay nakatayo sa kanyang tabi. Dito na nagsimulang maniwala ang lahat na totoo ang mga hinala. Ang tindahan ay hindi ordinaryong lugar, kundi isang lagusan ng mga nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. At si Isabel ang mistisang tendera ay isa sa kanila. Samantala sa bahay ni Ramona, lalo pang dumami ang kakaibang kaganapan. Sa gabi lagi may naririnig ng mga yabaga sa may bubungan. May kumakalaskos sa mga dingding at minsan may mahahabang kuko na kumakalmot mula sa ilalim ng sahiga. Ang kanyang mga gamit ay kusang nagliliparan at sa bawat salamin ng bahay, palagi niyang nakikita ang anyo ni Isabela na nakatingin sa kanya kahit wala ito roon. Isang gabi sa kalagitnaan ng kanyang pangihina, puling dumating si Isabela. Hindi na ito dumaan sa pinto kundi basta na lamang lumitaw sa kanyang silid. Sa gabing yun, mas malinaw na ang kanyang tunay na anyo. Mahaba ang mga kuko, maputla ang balat, at ang mga mata ay kumikislap na parang apoy na kulay pula. Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong anyo, nararamdaman pa rin ni Ramon ang kakaibang paghila sa kanya. Hindi niya nagawang lumaban. Ang kanyang katawan ay halos wala ng lakas at ang kanyang isip ay tila ba nakapulupot na sa mga salita ni Isabela. Sa kanyang pandinig paulit-ulit niyang naririnig ang bulong na, "Ikaw ay akin na." At sa gabing yun, naramdaman ni Ramon na tuluyan na siyang nawalan ng sarili. Ang kanyang katawan ay nandyan pa rin ngunit ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nilamon ng dilima. Sa labas ng baryo napansin ng mga tao na mas lumala ang kakaibang kaganapan. Ang mga bata ay biglang nagkakasakit, ang mga hayop ay nawawala at ang paligid ay palaging malamig kahit tirik ang araw. Lahat sila naniniwalang may kinalaman ito kay Isabela at si Ramon ang naging biktima ng kanyang sumpa. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng baryo ay tila baga pinapalitan ng isang bigat na mahirap ipaliwanag. Ang mga aso ay walang tigil sa pagtahula. Ang mga manok ay nagtitilian kahit 10 oras ng gabi. At ang hangin ay laging may dalang kakaibang lamig. Lahat ng mata ng mga taga-baryo ay nakatuon kay Ramon at sa tindahan ng mistisang si Isabela. May mga matatanda sa lugar na nagsimulang maglahad ng kanilang mga naaalala tungkol sa mga engkanto. Ayon sa kanila, hindi na bago ang pagkakaroon ng nilalang na nagpapanggap bilang tao upang makihalubilo sa mga mortala. Karaniwan ang mga banyaga o mistiso ang anyo, maputi, magaganda o gwapo. Sila daw ang dumadayo sa mga baryo upang maghanap ng kaluluwa na maaari nilang bihagin. At ang pagkakakilala nila kay Isabela ay tugmang-tugma sa paglalarawan ng kanilang mga ninuno. Si Ramon naman ay lalong nalulugmok. Sa bawat araw, lalo siyang namamayat at nawawalan ng gana. Ang kanyang mga mata ay laging malayo ang tingin at ang kanyang isip ay parang palaging nasa piling ni Isabela kahit wala siya roon. Minsan, nahuhuli siyang nagsasalitang mag-isa. Tila ba may kinakausap. Ang kanyang mga bagong tauhan ay muli na namang nagsisialisan. Isang gabi, nakarinig ng kakaibang iyak ang mga kapitbahay mula sa bahay ni Ramona. Hindi iyon ordinaryong iyak ng tao, kundi halong hagulgol at huni ng isang hayop. Pinilit ng mga kapitbahay na sumilip, ngunit nakasarado ang lahat ng bintana at pinto. Sa kabila ng takot, may ilang pa rin naglakas loob at nakita nila sa mismong hardin ng bahay ay nakatayo si Isabela. Nakatingin sa bintana ng silid ni Ramona. Ang kanyang anyo ay hindi na maitatago. Maputlang maputla pa rin. Mahaba ang buhok na parang basang-basa at ang mga mata ay kumikislap ng pula. Dito napilitang kumilos ang ilang matatanda sa baryo. Nagpunta sila sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan upang humingi ng tulong. Nang marinig ng albularyo ang kanilang salaysay, agad niyang sinabi na hindi simpleng sakit ang dinaranas ni Ramona. Ang mistisang tendera ay hindi tao kundi isang nilalang mula sa ibang daigdig. Ang tindahan nito ay isa namang anyo ng bitag,
isang lagusan upang makuha ang kaluluwa ng mga napipisil niya. Sinabi ng albularyo na mahirap iligtas si Ramona sapagkat masyado na itong malalim ang nakabaon na bitag ng engkanto sa kanya. Ngunit may maliit pang pag-asa kung sila'y magkakaisa at gagamit ng mga sinaunang ritual upang putulin ang ugnayan ni Isabela at ni Ramona. Samantala sa mismong baryo, unti-unti nang nararamdaman ng mga tao ang bigat ng sumpa. Ang mga puno ay natutuyo, ang mga hayop ay nagkakasakit, at ang hangin ay palagi mabigat, parang may isang dilim na bumabalot sa buong lugar. Isang gabi nang bumalik ang albularyo upang simulan ang rituala, nagtipon ang mga taga-baryo sa paligid ng bahay ni Ramona. Naglagay sila ng asina sa bawat sulok ng bakuran at nagsindi ng mga kandilang gawa sa pulot ng pukyutana. Habang tumutunog ang dasal ng albularyo, bigla namang lumakas ang hangin at nag-umpisa ang kakaibang ingay mula sa tindahan ni Isabela. Ang pintuan ng tindahan ay kusa itong bumukas at mula doon ay narinig ang tinig ni Isabela na malamig at matalima. Hindi no siya maaalis sa akin, sabi ni Isabela. Dito nagsimulang magtakbuhan ang ilan, ngunit nananatili ang matatapang sa paligid. Sa mismong bintana ng silid ni Ramona, muli niyang nakita si Isabela. Kabila nito si Ramon ay nakaupo lamang sa kama. Walang kibo, tila ba wala nang pakialam sa nagaganap sa kanyang paligid. Habang nagpatuloy ang dasal ng albularyo sa harap ng bahay ni Ramona, lalo ding lumalakas ang ingay mula sa tindahan ni Isabela. Ang mga kandila ay isa-isang nauupos kahit walang hangin na dumadampi. Ang asin na inilagay sa paligid ng bahay ay biglang nag-umpisang maglaho na para bang hinihigop ng lupa. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang kabahana, ngunit walang makaalis sapagkat alam nila nga kapag tumalikod sila, baka sila ang susunod na bihagi ng nilalang. Sa loob ng bahay ni Ramona, si Ramon ay nakaupo pa rin sa kama, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang muka ay tila wala ng buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagkahumaling. Sa bawat pagbigkas ng albularyo ng mga dasala, maririnig naman ang mahinang ungol ni Ramona. Para bang may nilalang na kumakapit sa kanyang kaluluwa at ayaw kumawala. Mula sa pintuan naman ng tindahan, unti-unti na namang lumabas si Isabela. Ang kanyang anyo ay nagbago palalo. Mahaba ang buhok na parang usok na umaalon. Ang kanyang mga mata ay hindi na lamang pula, kundi may kakaibang liwanag na kumikislap. At ang kanyang balat ay napakaputi na halos parang wala ng dugo. Ang kanyang mga paa ay hindi na nakadikit sa lupa at ang kanyang bawat hakbang ay walang tunog. Habang lumalapit siya sa bahay ni Ramona, ang hangin ay lumamig ng todo. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magsitakip ng kanilang katawan dahil sa ginawa. Ang ilan ay nagsimulang mahimatay at ang mga bata ay walang tigil sa pag-iyak. Ang albularyo ay nagpatuloy sa pagbigkas ng orasyon, ngunit bigla itong natigil nang marinig nila ang tinig ni Isabela na napakalakas at parang galing sa ilalim ng lupa. Si Ramon ay akin na. Hindi niyo siya maliligtas. Kasunod nito, biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan na kanina ay maliwanag ay natakpan ng makapal na ulap. Tanging mga kandila na pilit nilang sinisindihan ang nagbibigay ng munting liwanag. Sa dilim nakita nilang lumapit si Isabela sa mismong bintana ni Ramona. Ang kanyang mga kamay ay ipinatong sa may salamina at doon ay nakita nilang unti-unting bumuka ang bibig ni Ramona. Para bang may sumasalin na nakakaibang usok mula kay Isabela papunta sa kanya. Nagtakbuhan ang ilang tao ngunit pinigilan sila ng albularyo. Sinabi niyang hindi sila maaaring tumakbo dahil kapag iniwan nila si Ramona, lahat ng nasa baryo ay maapektuhan ng sumpa. Kailangan nilang tapusin ang ritual. Muli siyang bumigkas ng orasyon at binuhusan ng langis na galing sa nyug ang paligid ng bahay. Biglang nagliyab ang mga gilid ng bakuran na parabang may apoy na nagmula sa lupa. Nagsisigawan ang mga tao ngunit sinabi ng albularyo na iyon ang proteksyon laban sa engkanto. Ngunit si Isabel ay hindi natinag. Sa halip, mas lalo siyang nagngit-ngit. Ang kanyang mukha ay nag-iba, naging mahaba ang kanyang bibig. Lumabas ang kanyang mga pangila at ang kanyang mga mata ay nagmistulang dalawang naglalagablab na apoy.
Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. Walang makakapigil sa akin. Si Ramon ay akin na. Wika ng dalagang nilalang. Biglang bumagsak si Ramon mula sa kama at gumapang papunta sa bintana kung saan naroon si Isabela. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang bibig ay bumubulong ng pangalan ng mistisa. Halos wala ng lakas sa mga tao para pigilan siya. Ngunit sa huling sandali, hinagisan ng albularyo ng abo ng insenso ang buong silid. Sumabog ang liwanag at sandaling nawala ang anyo ni Isabela. Ngunit hindi iyon sapat. Pagkatapos ng ilang segundo bumalik siyang muli, mas galit, nakakatakot. Ang buong baryo ay tila baga nakapako sa laban na iyon. Isang laban ng tao laban sa isang engkanto na hindi nila lubos maunawaan. Sa gabing iyon, lahat ay nakaramdam na hindi na lamang kaluluwa ni Ramon ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng buong baryo. Habang pinipilit ng albularyo na ipagpatuloy ang kanyang orasyon, si Ramon ay nakaluhod sa sahig, nanginginig at tila ba wala na sa sariling isip. Ang kanyang mga mata ay tuluyan nang nagbago, namumula, at sa bawat paghinga niya may kasamang usok na lumalabas mula sa kanyang bibig. Para bang may nilalang na nakatira sa kanyang katawan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magdasal. Hawak-hawak ang rosaryo at paulit-ulit na nag-aantada ng krus. Ngunit kahit ganoon, hindi mapigilan ang takot na bumabalot sa kanila. Sa kanilang mga puso, malinaw na si Isabel ay hindi ordinaryong engkanto, kundi mas makapangyarihan pa. Muling lumitaw si Isabel sa mismong gitna ng apoy na dapat sana'y pumipigil sa kanya. Hindi siya nasunog, sa halip ay dumaan siya roon na parabang usok lamang ang apoy. Ang kanyang katawan ay nagmistulang anino at ang kanyang ngiti ay puno ng paglilinlang. Ang kanyang tinig ay lumabas muli, mas malinaw kaysa kanina. Matagal na akong naghihintay. Hindi niyo alam ang pinagmulan ko. Ang batang yan ay tinakda para sa akin. Nabigla ang lahat. Ang ibig sabihin ba nito ay noon pa man ay nakatakda na si Ramon na maging biktima. Ang albularyo ay lalong pinag-ibayo ang kanyang orasyon. Ngunit si Isabela ay nagsimulang maglahad ng kanyang lihim. Noong unang panahon daw, bago pa man dumating ang mga Kastila sa kanilang lugar, may isang banyagang nilalang na nahulog ang loob sa isang dalagang taga-baryo. Ngunit tinakwil siya ng mga tao at sinunog ang kanyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay nanatiling naglalaglag at naging isa sa pinakamalakas na engkanto sa kanilang bayan. Mula noon ilang dekada na, siya ay nagbalik upang maghanap ng kaluluwang kanyang makasama. At si Ramon ang napili niya. Ngayon ay dahil sa dugo ng kanyang angkan. Dito nagsimula manginig ang katawan ng binata. Ang kanyang pamilya pala ay may lahing galing sa mga taong unang nagpatalsik at nagsunog sa nilalang na iyon. Ang sumpa ay minana niya at si Isabel ang kanyang kapalaran. Habang lumalabas ang katotohanan, ang mga tao sa paligid ay lalo pang natakot. Ang iba ay nagsimulang magdasal ng malakas. Ang iba na may halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit ang albularyo ay hindi pa sumusuko. Kinuha niya ang bato mula sa kanyang kahon at nilapit iyon kay Ramon. Sa bawat paglapit ng bato, napapasigaw si Isabela para bang nasusunog siya ng liwanag na nagmumula doon. Ngunit bago pa tuluyang maikapit ang bato sa dibdib ni Ramon, biglang nagdilim ang lahat. Nawala ng liwanag, ang buwan at ang apoy ay sabay-sabay na namatay. Sa loob ng dilim narinig ang napakalakas na hiyaw ni Isabela na umalingaw-ngaw sa buong baryo. Kasabay nito, narinig din nila ang malakas na pagbagsak ng katawan ni Ramon. Sa sandaling yun, walang makapagsabi kung siya ba ay naligtas o tuluyan na napasailalim sa isang nilalang. Ang tanging malinaw ay ang isang bagay. Ang baryo ay hindi nakagaya ng dati. Ang hangin, ang lupa, maging ang mga tao ay nabaluta na ng sumpa. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas malalim na labanan. Hindi lang para kay Ramon, kundi para sa lahat ng nakatira sa kanilang lugar.
Nang bumagsak si Ramon sa may sahig, mabilis na lumapit ang mga tao. Ngunit natigilan silang lahat nang makita ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay sobrang putla, halos parang kandilang nauupos. At ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit gumagalaw ang kanyang labi na para bang may kausap na hindi nila nakikita. Sa bawat bulong niya, may malamig na hangin na dumadaan sa paligid at ang mga kandila na muli nilang sinindihan ay agad namatay. Ang albularyo ay pinilit ilapit muli ang bato sa dibdib ni Ramon. Ngunit sa bawat hakbang niya, lumilitaw si Isabel sa iba't ibang sulok ng bahay. Minsan sa bintana, minsan sa pintuan, minsan sa likod ng tao. Ang kanyang anyo ay nagiging mas nakakatakot. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Ang ilan ay hindi na nakayanan ng takot at nagtakbuhan palabas ng bakuran. Ngunit hindi sila nakalayo sapagkat biglang bumangon ang malakas na hangin. Parang may malaking pader na nakaharang sa paligid ng bahay, kaya't walang sino man ang nakalabas. Si Ramon ay biglang bumuka ang mga mata. Hindi na siya ang binatang milyonaryo na kilala nila. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang bibig ay puno ng dugo na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Dahan-dahan siyang tumayo at nakatingin lang siya sa albularyo. Sa sandaling iyon lumabas si Isabel sa mismong harapan ng lahat. Ang kanyang katawan ay nakalutang at ang kanyang tinig ay parang dumurog sa kanilang pandinig. Sinabi ko na sa inyo, sa akin si Ramon. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo siya maliligtas. Wika ni Isabela. Ang albularyo ay hindi pa rin tumigil. Buong lakas niyang itinapat ang bato kay Ramon. Sa bawat segundo na ilalapit niya ito, naririnig nila ang pag-ungol ni Ramon at ang matinis na sigaw ni Isabela. Ang liwanag na lumalabas mula sa bato ay mas lalo pang tumindi hanggang sa halos mabulag ang lahat. Ngunit sa halip na bumitaw, lalo pang lumapit si Isabela. Hinawakan niya ang bato gamit ang kanyang mahabang kuko. Nagliyab ito sa kanyang mga palad, ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip inilapit pa niya ito sa kanyang katawan at doon nakita ng lahat ang kakaibang pangyayari. Ang bato ay unti-unting nadurog sa kanyang paghahawak. Nabigla ang albularyo. Kung iyon ang tanging bagay na magliligtas kay Ramon, paano pa sila makakahanap ng paraan? Nang tuluyang mabasag ang bato, umalingaw-ngaw ang malakas na tawa ni Isabela. Si Ramon naman ay lumapit sa kanya, hawak ang kamay ng mistisa na parabang sila ay matagal nang magkasama. Ang mga tao sa paligid ay wala nang nagawa kundi ang magsigawan at magdasala. Sa huling pagkakataon bago tuluyang maglaho ang apoy sa paligid, nakita nilang magkasama sina Ramon at Isabela na nakatayo sa gitna ng dilima. Ang kanilang mga anyo ay unti-unting nagiging usok hanggang sa mawala na silang tuluyan sa kanilang paningin. Pagbalik ng liwanag, natagpuan ng mga tao na wala na si Ramon. Wala na rin ang mistisang tindera at maging ang tindahan ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Ang naiwan lamang ay isang malamig na hangin at ang takot na hindi na mabubura sa kanilang mga puso. Mula noon ay hindi na muling naging payapa. Ang mga tao ay lumisan sa isa't isa at ang mga naiwan ay laging nagbabantay tuwing gabi. Takot na buka bumalik ang nilalang na iyon. Si Ramon ay hindi na muling nakita at si Isabel ay nanatiling isang alamat na paulit-ulit na kinikwento ng mga matatanda. Ang albularyo bago siya pumanaw, makalipas ang ilang buwan ay nagsabi ng isang huling babala. Ang sumpa ay hindi pa tapos. Balang araw muling babalik ang mistisang engkanto upang kunin ang susunod na napili. At kapag dumating na ang araw na yon, wala nang makakapigil sa kanya. At dito po natatapos ang ating kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Kwentuhan Tayo.